Brods, mga brods, may balita nga po tayo dito po kay Berto Robert Bolick. Yes mga ka-brods, dahil ito, alam din naman natin na ito pong si Robert Bolick matagal na itong gustong kunin ng San Miguel Beermen. Kaso hindi nga lang matuloy-tuloy yun mga ka-brods dahil syempre yung NLEX Road Warriors gusto nga daw siyang ilipat sa TNT Tropang Liga. Alam din naman natin na sister team yun sila. Pero ito nga, under the table nga daw yung gustong gawin dito ng San Miguel Beermen para mapapayag nila ito pong si Robert Bolick. Yes, alam din naman natin kasi nakorsonada na nila ito since 2021 pa. Pero yun nga lang, nagkakaroon kasi ng mga offers ito overseas kaya medyo tinatanggihan niya yung mga offer ng mga mabibigat na teams dito sa PBA. Pero yun nga lang, naunahan sila ng NLEX kaya itong SMB ngayon gustong kunin under the table ito pong si Robert Bolick. Pag sinabi kasi natin under the table mga ka-brods, ito, o-offer nila ito ng malaki na hindi sinasabi sa media or sa contract ni Robert Bolick. Kumbaga, paparehasan lang nila yung offer ng NLEX Road Warriors pero under the table dito, mas malaki pa pala ang ibibigay sa kanya kaysa sa NLEX Road Warriors. Alam din naman natin kung gaano kayaman din ng SMC team ni na Boss RSA mga kabrods. Kaya kayang-kaya nilang offer nito pong si Berto. Siyempre, kaka-champion lang din naman neto. Ito pong SMB, alam din naman natin magpapalakas pa yan lalo mga kabrods. Dahil hindi nga rin natin masabi mga kabrods na ito pong San Miguel Beermen tapos na yan sa pagiging kampyonato. Dahil tuloy-tuloy yan mga kabrods dahil gusto nga nilang mag-Grand Slam na. And ito pong si Robert Bolick, syempre pag inad mo yan sa iyong kupunan mga kabrods, mas lalo na. Syempre si Berto, one of the best point guard na rin naman dito sa PBA. Kapag nilagay mo yan international, talagang nagbibigay yan ng puso at gilas mga kabrods. Kaya 'di ba sa SEA Games maski sa mga FIBA World Cup talagang nakiklik yan si Robert Bolick dahil walang pinipiling kalaban yan, kahit sinong kalaban yan ibibigay niya yung best niya. Gustong-gusto niyang manalo kaya yung NLEX nga 'di ba medyo nagkaangat-angat ng kahit papano dahil si Berto ang nagiging leader nila at nagiging nagmamando as a point guard nila. Yan nga ang gusto rin ng SMB dahil nakukuluangan nga sila sa mga ibang players dito or point guards dito na inconsistent na nga rin mga kabrods. Unlike kay Robert Bolick na consistent na point guard, talagang i-score ito mga kabrods. Hahanap siya ng talagang espasyo, hahanap siya ng way, hahanap siya ng plano paano manalo mga kabrods. Syempre alam din naman natin, makikita mo sa mga frustration nito ni Robert Bolick kapag naglalaro at natatalo ang NLEX Road Warriors. Kaya dun pa lang makikita mo na talagang gustong-gusto niyang manalo. Yan ang gusto ng SMB, yung mga giyang na manalo at talagang gutom na magkaroon ng kampyonato. Si Berto, hindi pa nagkakakampiyon dito sa PBA mga kabrods. Kaya nga baka ito na yung gusto na rin niyang mangyari. Kumbaga, sasalubong sila sa parehas na gusto ng SMB na mag-champion ngayong Commissioner's Cup 2026 at si Berto naman ay gusto rin mag-champion mga kabrods dito sa PBA para naman meron na rin siyang title sa PBA mga kabrods as champion player. So, ang dami na itong pwedeng matulong Pagdating naman sa skill set nito, full package na as a point guard. Magaling pumasa, magaling umanap ng teammates mga kabrods, magaling din umiscore, talagang i-score at kapag uminit yan sa tres, mga kabrods, lista mo na. Ito pong si Robert Bolick, tapos ang ganda pa ng depensa rin nito sa laro, ang ganda rin ng footwork nito sa laro, yung pick up nito, yung hustle nito sa laro. Kumbaga na kay Berto na ang lahat. Paglalaroin mo na lang para magkaroon ng kampyonato Kaya ang SMB mga kabrods, titignan nila dito under the table kung hindi sila papaluin lang NLEX Road Warriors dahil alam din naman natin, ito pong sina Boss MVP, hindi rin yan basta-basta papayag pagbibigay mga superstar nila. Kaya ikaw mga kabrods, sa tingin nyo ba dapat bang ipilit ito ng SMB na makunin ito pong si Berto under the table? Komento mo lang po nyo dyan mga kabrods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga brods, 6'4 guard Ajante Miller. Yes mga brods, kung di nyo naman ito nakikilala, mas kilala ito sa NCAA, sa San Beda University. Sabi nga nila, parang nilalaro-laro lang na ito ni Ajante Miller. Ito pong NCAA, parang overrated na siya dito. Dahil tignan naman ang mga galawan yan, parang pang international mga brods. Yes, galing California, Phil-Am yan mga brods. Tapos ito, may experience pa sa ibang bansa. Napaka-athletic, napakataas tumalon. Talagang full package na point guard ito mga kabrods kayong San Beda. Diba? Napa-champion ni Ajante Miller. Kaya ang ganda niyan mga kabrods dahil ito,
sa galing na niya at sa ganda ng pinapakita niya dito sa NCAA at napag-champion pa niyang San Beda University, bigla itong kinuha ng De La Salle University sa UAAP, mga kabros. Biruin nyo, San Bedang nag-scout sa kanya, San Bedang tumulong sa kanya makapunta dito sa Pinas para maglaro as amateur collegiate player, pero bigla pa lang kukunin lang ng La Salle. Ito po kasing sa Agjanti Miller, mga kabrods, may mga reports din tayo na talagang pupunta ito sa isang kupunan or isang school na talagang pag magandang offer sa kanya, pupuntahan niya, mga kabrods. And dito sa La Salle, mga kabrods, syempre alam din man natin kung gaano kayaman din ang De La Salle University, kaya biglang pumunta ito doon. And marami siyang matutulong doon kay Coach Topex Robinson. Pero yun nga, mga brods, may mga reports and rumors tayo ng Ginebra pala ay nakatingin ng nakaabang dito kay Agjanti Miller, mga kabrods. Yes, dito kasi sa paparating na PBA Draft 2026, pinag-iisipan na rin ng SBP, diba? Una nang nabalita na walang draft ngayong 2026, pero mukhang magkakaroon dahil mukhang maraming mga film ngayon na malalakas, mga kabrods. Lalong-lalo na dito sa UAAP na nandyan si Agjanti Miller, yung isang champion ng San Beda University, masusubukan sa UAAP sa La Salle. Pero yun nga, mga kabrod, sa mga pinapakitang highlights kasi nito ng Agjanti Miller sa NCAA, parang talagang MVP shape siya, parang pang NBA player ang laruan na ito, mga kabrods. Ang ganda ng handles, ang ganda ng speed, tapos 6'4", yes, 6'4" na gwardya. Dito nga sa NCAA, yung mga 6'4" dyan, parang power forward na Pero itong sa Agjanti Miller, napakabilis na 6'4" point guard pa. Tapos, ang ganda pa bumitaw ng tres, mga kabros. Yan ang maganda sa kanya. Ang ganda ng stroke na ito kung makikita nyo sa highlights niya. Tapos, ang ganda pa ng speed at ang ganda pa ng athleticism. Kaya nga, ito pong si Coach Tim ko, napapahangan lang din dito sa scout ng San Beda. Dahil talagang hanga siya sa mga scouters ng San Beda. Ang ganda ng mga scout nila. At ito, nakita pa nila yung mga ganitong rising star na katulad ni Agjanti Miller na nasa La Salle na. Pero yun nga, ito po kasing Ginebra, gusto nilang abangan, gusto nilang subukan si Agjanti Miller dahil ito na nga daw yung magiging future point guard ng Ginebra kung tutuusin. And ito pa, take note, magte-23 years old pa lang din naman ito pong si Agjanti Miller. Kung di man ako nagkakamali, 22 anyos lang ito Napakabata, napakahinog, ang dami pang pwedeng maitulong dito sa PBA, ang dami pa na itong years na mag-i-improve, pero napakahinog na, mga kabros. Kaya dito sa Barangay Ginebra San Miguel, imbis na kumuha sila ng mga trade na naman, ng mga veteranong pagdating sa Ginebra, inconsistent na naman at ibabangko, why not kumuha na lang ng mga ganitong batang players na talagang hinog na. Tignan nyo naman, mga kabros, pang superstar na rin ang galawan. Kaya mga bros, sa tingin nyo ba ito pong si Agjanti Miller, dapat na ba ito mag-pro, hugutin ng Ginebra agad? At sa tingin nyo, dapat i-push ito ng Barangay Ginebra San Miguel? Kaya komento mo lang opinion mo dito, mga bros, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood, mga bros. This is Phil Basketball, the radio option lang. I'm out.